Praise the Lord. Kaya, so sunod na bahagi ay narito po ang ating tagapagsalita, Brother Joseph. Kaya tayo po'y makinig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Maghintay, mga kapatid, sapagkat mabilis lang ang panahon. Kaunting patotoo, yun nga, nandoon kami kahapon, Friday, nakipag-service kami, at nandoon na sila, pastor. Palapit na sa kanila yung mga gawain na siguro sa pananampalataya na sa isang araw din, nangangarap din ako na ganun din ang magiging sistema namin na nandoon, mga kapatid, sapagkat yun nga, nandoon pa yung bahay, tayo malala, tatayo pa yung nandoon, hindi pa naman nila kinuha. Kasi matagal-tagal na panahon na hindi kami nakapunta doon. Siguro mga 2 buwan from Pentecost, kahapon lang, mga kapatid. Salamat naman sa Diyos at hindi nandoon pa rin yung mga bahay natin. Mr. Vicky, huwag kang mag-alala, nandoon pa rin. Hindi pa nito kinuha. Katayo pa rin doon, mga kapatid. Yun lang, masukal lang, mga kapatid. Kaya naglinis kami. Hindi, marami pang linisin. At nagtanim kami. Nag-upa ako ng magtatanim. Kasi talagang ako naman manananong ako. I love planting. Sa mga tinanim ko naman doon, siguro may mga tao daw na hindi makatanim, yung mamamatay. Pero sa awa ng Diyos, siguro kung sa 10 itinanim ko, sabihin nating 6 ang mabubuhay. Kasi yung mga tinanim ko na mga saging doon, okay na. Mga lemon, mga guyabano, may mga langka na. Yung kay Sister Chloe, yung sa tabi niya, may pansantol na doon. Okay naman, mabuhay naman. Yung mangga lang talaga ang patay. Sa bagay, okay lang naman kasi yung mangga, Indian naman yun. Gusto ko sana yung native. Kaya, masukal na. Yung nagtanim kami ng kamuting kahoy, mga kapatid, yung balangoy ang serve nila. Siguro nakatanim kami, siguro hindi ako magkamali ng puno kasi 100 na puno. Hindi ko alam, siguro mapubuhay na ngayon kasi tigulan. Yun nga, sabi ko nga doon sa kasama ko, i-maintain niya yun kung hindi man ako makapunta doon na linisan. Kaya marami akong gustong gawin, mga kapatid. Siguro babalik ako doon. Kaya lang, good news at saka bad news. Yung good news, sisimintuhin na yon yung papunta. 2 buwan na hindi makakapasok ang sasakyan doon. Kaya kung pupunta man ako doon, baka mag-isa ko na lang. O di kaya dalaw kami ni Sister Eden. Siguro kung magkimisa man, balik kagad. Pero ako gusto ko pupunta doon. Nakamotor na lang siguro. Pag after 2 weeks, baka pwede nang padaanin ng motor. Makapunta ka na doon sa kasi 2 buwan yung sinabi doon na hindi. Kaya may development na doon papunta sa atin. Kaya purihin Panginoon yung mga poste, nakita ko na rin yung poste ng kuryente. Kung ako naman yung kuryente natin na kung sino man yung mauna doon, walang problema doon, mga kapatid. Pwede naman yon. Pwedeng submitter naman pastor, di ba? Pwede naman. Importante may nauna na doon na kung sino man yung doon, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon, nagagalak ako sapagkat sa mahabang buwan ay nakabalik din ulit ako doon. Very boldness yung mga pagtuturo nila doon. At yun naman ang gusto ko sapagkat sabi nga ng Biblia na maging kaaliwan nawa ang mga bagay na salita ng Diyos para sa atin. Pero sinabi ni Pablo na kalumbayan din sa marami ang salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 8 hanggang 10. Nalulumbay pa kayo sa salita ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, ito mga kapatid, sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat. Sulat ito.
ni Apostol Pablo sa mga kapatid na taga mga Korinto. Ang Korinto sa modernong panahon ay Athens, Greece na po ngayon. Kung alam niyo yung Athens, Greece, yun, doon po yun. Sulat, kalumbayan, sa inyo, sa aking sulat. At hindi ko dinaramdam, bagaman aking dinamdam, sapagkat aking ang natalastas na ang sulat na yun ay magapaglumbay sa inyo, bagaman sa maikling panahon lamang. Verse 9. Ngayon nagagalang ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraan ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Verse 10. Sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikakaligtas na hindi ikakalungkot, datapwat ang kalumbayan ayon sa saliputan ay ikamamatay. Kaya totoo yun mga kapatid. Sa mga hindi ko alam, para sa akin naman, magmula nung nakilala ko ang iglesia ito, nandito na kami, ay hindi naman nakapagpalumbay sa akin yung mga salita. Na sino man tatayo dito, sino man ang gagamitin ng Diyos ay hindi pa naman nakapagpalumbay. Hindi ko alam kung may mga kapatid tayo na hindi ba kayo nalumbay sa mga salita ng nagsasalita dito, mga kapatid. Pastor Espiritu, hindi ba kayo nalumbay sa mga panahon na noon na nandito siya, mga kapatid, na sabi ni Pastor Efren, narinig ko na yung emosyon ang pinairal, hindi yung salita ng Diyos. Nakakatakot po mga kapatid. Kaya ako man, mahirap na yung salita ng Diyos ay haluan mo lang kung emosyon o ano po ang bagay. Kaya ginagawa ko na lang ngayon, nagbabasa na lang ako mga kapatid, na hindi na ako basta basa na lang. Ito mga kapatid. Pero nakita ko to, nabasa ko to, sila man din nung panahon ni Pablo ay, sabi naman, konting panahon, may mga boldness o aral na sinasabi niya sa mga panahon nila na parang nalungkot sila. Pastor, na nalulungkot din, narinig nila yung ganun na aral. Ano bang mga doktrina siguro na hindi nila matanggap sa kanilang sarili, kaya ay bakit ganun si Pablo na mga aral? Ganun din ba sila, Pastor Efren? Ganun din ba yung si Pastor Jeep? Bakit sila ganun mga aral? Parang hindi naman totoo. Parang yung iba nalungkot, may term na nalulungkot, mga kapatid. Hindi na naging kaaliwan sa pandinig ng mga nakikinig. Sa una siguro, pero sa akin din naman, nung narinig ko yung mga ganyan na bagay, hindi naman, ako nga, nung panahon pa ng ating si Pastor Clemente, na nung mga ganyang aral, ako mismo na sinabi ko sa kanya na, Pastor, kailangan magkaroon din tayo ng property doon. Pastor, i-ikwan nyo sa amin. Kailangan talagang nilakad niya mga kapatid. Pero alam ko siguro naging malumbay sa iba. Naging kalumbayan sa iba yung mga ganyan na pangangaral. Kasi nga sabi ni Apostol Pablo, ayan o, kunting panahon lamang. Para sa akin ngayon, siguro may kaunti, hindi naman totally 100% na bakit ganon, bakit ganyan, yung gusto ng Diyos, bakit ganyan. Lalo na sa mga kabataan na may future. Ako wala naman na akong future mga kapatid. Tapos na siguro yung mga future na mga pero bagamat ganon, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na mag-aral sa school. Binibiro ko nga si Mrs. na gusto kong mag-aral ng mekaniko. O,
sa Pilipinas, alam nyo, mali yung sinasabi lang K-12. Ako, mali. Sa tingin ko, mali yan. Bakit? Hindi nila tinuturo yung tama na dapat maging maraming trabaho sa Pilipinas, hindi lang, pati sa mga buong bansa, sa mekaniko, pag sa ibang lugar yan. Napakagandang klase ng profession po yan, mga kapatid. Dito pa lang sa Pilipinas, pila-pila yung mga nagpapagawa ng sasakyan. Totoo po yun, mga kapatid. Yung mga iba, tinatanggihan na nila. Kaya sabi ko, gusto kong mag-aaral. Para sa akin lang, personal lang. Na, kasi 6 months lang yata ang alam ko sa TESDA eh. May mga ganun eh. Automotive mechanic. Kaya, ganun po mga kapatid. Praise God. Ato ang matindi. Ang kalumbayan sa salibutan ay kakamatay. Kaya nga sa mga hindi naniniwala o yung mga unbeliever, sabihin na lang natin walang pananampalataya, walang pag-asa, yan o ikakamatay. Pero yung kalumbayan ng salita ng Panginoon, minsan medyo yung mga doktrina o aral kagaya sa atin na panahon, mga kapatid, magpasalamat tayo sapagkat naririnig natin. Bakit? Baka may panahon, mga kapatid, na magtaka kayo kung bakit nandyan na yung signal number 6 na bagyo. Baka magtaka kayo na yung bubong nyo lumipad, mga kapatid. Kaya nga pinapauna ng Biblia, mga kapatid, yung mga bagay na ito, mga sulat na ito, ginagamit niya ang tao sa pahid ng Santong Espiritu upang maalaman ng tao para anticipated in advance. Kagaya ng panahon nila Noah, panahon nila Sodom at Gomorrah, panahon ng mga mga halimbawang pagkawasak, mga kapatid. Zephaniah chapter 1 verse 14, sabi dito, kunti lang naman to, mga kapatid. Ang dakilang karawan ng Panginoon ay malapit na. Ito yung sinasabi ko na advance na pwedeng malumbay-lumbay ang mga tao. Hindi lang malumbay, baka hindi ko alam, malapit na ang madaling mainam. Tignan nyo, sa lumang tipan pa lang, mga kapatid, ay sinabi na malapit na. Kaya ako, nalulumbay ako, mga kapatid, sa totoo lang, na wala pa ako doon. Alam ng mga anak ko yan at alam ni Mrs. Minsan, sinabi ko rito, nagpaalam na ako dito, na doon na ako mangumalagi, doon na kami magsisimba. Narinig nyo siguro lahat, mga kapatid. Dahil gusto ko yung salita ng Diyos naman ang masunod para sa akin, para sa amin. Hindi lang yung gusto natin, mga kapatid. Kasi kung gusto natin, ay ako baka maging sino man o sinong mananampalataya. Napakaganda po yung lugar ng natin na. Siguro may pagkahalong pagkaingit. Sila na malalayo, galing ng Zamboanga, galing ng Palawan, galing ng Masbate, nandun na sila, mga kapatid. Totally, tinalikuran nila kung ano man yung buhay na nandun sa kanila, mga kapatid. Dahil nga, sabi ko dito, malapit na. Nung bata pa ako, narinig ko na malapit na. Hindi natin pwedeng isang tabi o sasabihin na matagal pa. Pero alam nyo ba, ang buhay ay napakaikli, mga kapatid. Napakaikli po, mga kapatid. Sabi ko nga sa mga prinsipyo ko, masaya yung mga matatanda doon, napakasaya nila. At may mga kayamanan din talaga. Pero kahit kailan, hindi po ako
nagkaroon ng, lalo na sa amin, mga kapatid, talagang ang lalaki ng bahay. Pero hindi ako nagkaroon ng kaisipan na nainggit man o no man, sapagkat bata pa ako. Mas marami pa akong magagawa doon sa sila na medyo may kahirapan na, pero alam nyo, baliktad minsan. Yung mga may mga senior na sila yung masusugid na maglingkod o mag-service, mga kapatid. Tuloy natin. Sa mga kapatid, bagay ang tinig ng karawan ng Panginoon ay makapangyarihan. Tao ay sumigaw roon ng kalagim-lagim. Verse 14. Baba mo. Ang araw na yon ay kaarawan ng kaputan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng alabab at pagsasalimot ng kadiliman. Ngayon, sa ibang denominasyon o sa ibang mga ngaral o sa ibang mga grupo, baka malumbay sila kasi hindi nakarating sa kanila yung ganitong mga salita at dumating yung panahon ng kaarawan ng Diyos. Anong gagawin nila? Baliktad po tayo, mga kapatid. Kung dumating man ito, magagalak tayo. Sapagkat totoo ang sabi ng Biblia. For better or worse, ito ang sigurado para sa akin, mga kapatid. For better or worse, ano pa mang mangyari sa sanlibutan ito kung nandoon ka, mga kapatid, baka 90 o 80% ang kaligtasan mo. Hindi pinag-uusapan na ngayon kung may pera ka o mayaman ka o ano pa man din. Nakita ko sa lugar na yon, kahit na wala kang imbak, kung masipag kang magtanim, mabubuhay ka. Mga kapatid, mabubuhay ka. Ilang taon na yung mga tao doon, nakita ko yung kanilang pamumuhay, nakita ko sila kung paano dumaing, pero ang may kahirapan, pero alam nyo ba ang sabi nila? Masaya sila, nagagalak sila, kasi tahimik, may pagpupuri, may espiritu na umaaliw sa kanila. Hindi ba't ganun din ang layunin nating lahat, mga kapatid? Hindi ba't gayon din kaya kayo nandito? Sabihin nyo sa akin, hindi ganon. Kung hindi ganon, bakit pa kayo nagtitiis na pumunta dito sa simbahan, mga kapatid? Ang salita ng Diyos may kalumbayan kung hindi nyo matanggap. Kung hindi nyo magatanggap ang katotohanan. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay tatanggapin nyo na may kagalakan at aliwan, mga kapatid, hindi po tayo mahirapan sa pagtakas at sa paghahanda. Maniwala kayo sa akin, mga kapatid. Napakaganda po yung proposal ng Diyos. Huwag na kayong magtaka sa mga susunod na panahon o susunod na mga araw. Kung dumating man ito, at least narinig na natin. Yun na lang ang pag-asa natin. Narinig na natin. Anong kaligtasan na naghihintay? Maraming beses nang sinabi, mga kapatid. Kaya, sabi ko sa inyo, ang nalulumbay ako dahil wala pa ako doon. Pero hindi ako nalulumbay sa salita ng Diyos na dumarating sa iglesia ito. Sapagkat totoo yung mga salitang ito, mga kapatid. Ayan o. Praise God. Sino bang nakapanganak na dito? Yung mga nanay. Yan yung pinakamatinding kalumbayan. Pinakamatindi po yan. Kasi ang term nila dyan sa mga doktor is between life and death, mga kapatid. John chapter 16 verse 20. Last verse na ito, mga kapatid. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsiiyak at pagsisipagtagoy, datapot ang sanlibutan ay magagalak. Baliktad naman ito. Kayo'y mga lulumbay, datapot ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ito, tingnan nyo. Sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiyak at magsisipanaghoy, datapot ang sanlibutan ay magagalak. Ito yung mga taong hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Siguro narinig nila
Lahat naman ng mga tao sa kapitbahay nyo, narinig nila, oh, may ganito, may ganito. Pero ano ang mula sa kanila? Tingin nyo, wala silang pananampalataya. Hanggang dinig na lang, hanggang doon na lang. Baka isa sa atin mayroong ganon, na hanggang dinig na lang, hanggang dinig na lang. Bakit? Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya, yan ang magliligtas sa atin. Para sa akin. Kaya kung may pananampalataya ka, ay may posibilidad na maliligtas ka, mga kapatid. Magagalak ang sanlibutan. Sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulumbay, datapot ang inyong kalubayan ay magiging kagalakan. Bakit kaya, mga kapatid? Verse 21. Ang babae pagka nanganak nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagka panganak niya sa sanggol ay hindi na niya maalang hirap dahil sa kagalakan na panganganak ng isang tao sa sanlibutan. Yun yung mga kababaihan, mga kapatid. Kaya napakahirap, kaya tama din lang na minsan yung huwag na lang mag-anak, huwag na mag-asawa para hindi makarasan itong mga bagay na ito. Hintayin na lang yung mga panahon. Verse 22. At kayo nga sa ngayon ay may kalubayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Yung kalumbayan, mga kapatid, na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, mga bagay na pinaparating niya sa kanila. Kung babasahin natin yung buong chapter, ay hindi ko ibig na saktan kayo ang sinuman. Tingnan natin, ibalik mo doon sa 2 Corinthians sa unang mga verse 3 yata o 2 muna 2. Ayan o, buksan ninyo buksan nyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin ipinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Sa verse 10, tingnan mo nga. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan, sapagkat sinabi ko ng una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Ganito ang pananampalataya nila noon, mga kapatid. Kasama ang kamatayan. Mabalad tayo, mga kapatid. Anong gusto nyo? Ang pananampalataya nyo? Mabuhay, mamatay. Kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pero sa kanilang panahon, ganito. Kasi alam nila, mamamatay pa sila. Hindi pa yung panahon na makikita nila yung anak ng tao. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, pero sa atin, mga kapatid, mabuhay, mabuhay. Ang pananampalataya, kung gusto nyo na mamatay, kalooban na lang ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang Diyos, palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. At napakagaling ng Panginoon sa iglesia ito. Amen. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng pangunguna niya, sa lahat ng paggabay niya, sa lahat ng pag-ibig niya sa atin sa iglesia nito. Amen? Sabi ko sa atin sa iglesia nito. Although sabihin natin, iniibig niya ang buong sanlibutan. Dangan nga lang pagdating sa bandang huli, mayroong magiging mahalaga sa kanya. Amen? Parang ang sanlibutan ay sinubok niya. Pupunta tayo dun sa pag-aaralan natin. Ang sanlibutan, ang buong sanlibutan, lahat ng tao, amen, ay sinisiyasat ng Diyos ang kanilang mga puso. At sinusubok ng Diyos ang lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan. Amen.
Sa bandang kalagitnaan, may mahayag, ngunit sa bandang huli ay lilitaw kung sino ang mahalaga para sa kanya. Ito naman sa proseso ng ginto. Sa una, mga parang mga bato lang at mga buhangin o putik yan ang sa una. Parang simpleng mga bagay lang. Pero sa bandang kalagitnaan, makikita mo na ang kung anong bagay ang hinahanap mo. Ngunit sa bandang huli, lilitaw kung alin ang ginto. Ganon din sa atin sa ibabaw ng sanlibutan ito. Nung una, binigay niya lahat, ang sarili niya, ang pag-ibig niya, ang kanyang pagka-Diyos, isinaalang-alang niya dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Ngunit sa bandang gitna, ayan, lumilitaw na kung sino ang nahahayag na ginto sa kanyang harapan. Lumilitaw. Amen. Kaya siya inalis niya ang mga bagay na hindi mahalaga at tinanatili yung nagiging maganda sa kanyang paningin. Ngunit in the end, doon sa kalagitnaan ng proseso, hanggang panghuli, mayroon pa rin mawawala. Mayroon pa rin naaalis. Amen. Yung proseso sa ginto. At sa bandang huli, lumitaw kung sino ang mahalaga sa Kanya. Amen. Ang mahalaga sa Panginoon. At saan ba nakasulat? Pinag-aralan natin ng nakaraan. Nadaharan pa lang din kanina. It's not in Nehemiah. It's in Isaiah. Ayun, Isaiah 43:4. Yun nga natin. 43:4. Is it? Ayan. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Amen. At kagalang-galang at aking inibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Amen. Hindi siya pinili ng Diyos. Tama bang sabihin na hindi pinili ng Diyos? Kasi sa proseso na to, lumitaw na lang kung sino yung mahalaga sa Kanya. Amen? At yung mahalaga, yun yung Kanyang pipiliin. Yun yung talagang hinahanap ng Diyos. Amen? Sa sanlibutan na ito, at anong hinahanap ng Diyos? Silang mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. At purihin ng Diyos. Nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Panginoon. So tama ba sabihin na hindi tayo pinili? So, pinili tayo nung nakita ng Diyos na tayo ay mahalaga sa Kanyang harapan. Lumitaw sa iglesyang ito kung gaano kahalaga ng iglesyang ito sa bandang huli. Amen. Ano ang kahalaga ng iglesyang ito sa bandang huli? Alam nyo na ba kung bakit? Amen. Kasi ang gusto ng Panginoon, maluwalhati siya sa lahat. Anong kalagahan ng iglesyang ito sa bandang huli? Amen? At sa pagbabanibagong lahi, mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Na siya ay umibig ng walang hanggang pag-ibig sa atin. Amen? Inoffer niya sa lahat. Ngunit nanatili ang ilan ayon sa kanilang pananampalataya. Amen. At ang nagtagumpay ay mahahayag sa harap ng Diyos na silang magiging mahalaga. Amen. Silang naging mahalaga. Kaya ariin ninyo, magtuturo na ba tayo? Ariin ninyo sa inyong sarili na tayo ay mahalaga. Ipakita ninyo sa ating from ourselves, ipakita natin sa Diyos na tayo nga ay mahalaga. Amen? Na tayo ay mahalaga. Isa sa bagay na yun ay yung pagiging priesthood. Pakita nyo sa Diyos na mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon dahil tayo ay karapat-dapat na maging saserdote.
Amen? Alam nyo ang katangian ng saserdote, alam niya ang salita ng Diyos, alam niya katuwiran ng Diyos, alam niya kung paano ipamuhay ang salita ng Diyos, at alam niya kung paano pangyayarihin kung paano maging bahagi na maganap ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, wala tayong magagawa para ito ay mangyari. Mangyayari ito at mangyayari. Amen? Ang magiging bahagi na lamang natin ay maging sisidlan tayo ng kaganapan ng salita ng Diyos. That's being a priesthood. Amen? Sikapin natin at anong kagandahan ng mga taong ito na mahalaga sa Panginoon, titipunin pa niya sila. Sa verse 5. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalimuran. Amen? Yung mga nasa iba't ibang lugar na mahalaga sa Panginoon ay titipunin niya sila. Amen? Kaya yung pagkukupkup sa atin ng Diyos, amen, ay tugmang-tugma ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa ginagawa ng Diyos, ayon sa pangyayarihin ng Diyos. Amen. Titipunin niya mga taong mahalaga sa Kanya from the east. Titipunin niya mga taong mahalaga sa Kanya from the west. Amen. At sila ay pagsasama-samahin niya. Kaya sabi nung talata ng Thessalonians chapter 3 verse 1, 1 Thessalonians 3:1, is it? Amen. 5:1. Hindi rin. 2 Thessalonians. Maghanap tayo. 2 Thessalonians. Wala. 3. 3:1 ba yun? O 2:1? Ayan. Ngayon, aming prarantig sa inyo mapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatibon sa Kanya. Amen? So, kumbaga, yung bagay na nagaganap sa ating iglesia ay may gabay ng Espiritu ng Panginoon. Tinitipon niya tayo, check. Nasa Biblia, ang kanyang mga lingkod, ang mga taong mahalaga sa Kanya, ay titipunin niya para sa Kanyang pagparito. Amen? Mali ba tayo? Biblia na nagsasabi. Paano natin ngayon papasubalian mga talatang ito? Pwede kang maligtas kahit nasaan ka. Amen? Pwede kang maligtas kahit nasaan ka. Kung hindi pa panahon ng pagparito ng Panginoon. Naglakbay ka, namatay ka sa mga bagay na hindi inaasahan, at ikaw ay nanatiling manampalataya sa Panginoon, ligtas ka. Pero sa panahon ng pagparito ng Panginoon, ito ang gagawin niya. Titipunin niya ang kanyang mga lingkod, ang mga taong mahalaga para sa Kanya. Amen? Upang ingatan niya, iligtas niya, at sa pagbabagong lahi ay darating na mayroong mga magsisipagsamba sa Kanya, luluwalhati sa Kanya, at magpapahayag ng katuwiran ng Diyos. Amen? Mga talatang binigay sa atin kanina, pinahayag ni Brother Joseph, napakagaganda. Kung maunawaan nyo lamang ang mga bagay na ito, it is enough para sa atin na mapagtibay tayo sa ating pananampalataya. Amen? Para mapagtibay tayo sa ating mga paglilingkod. Amen? Na mga bagay na ito ay siyang kinakailangang mangyari. Amen? Hindi natin ito
kayang pigilan. Hindi natin pwedeng pigilan. Mangyayari ito at mangyayari. Ngayon, kung ayaw mong mapasama sa mga kaganapang yaon, ikaw yung sinasabi ng Biblia na nasa labas. Amen? Ayaw mong mapasama sa kaganapan ng salita ng Diyos. Hindi yan totoo, hindi yan mangyayari. Ibig sabihin yan, hindi ka sumasama sa pagkilos ng kabuuan ng iglesia. Ayon sa patnubay ng Espiritu, ikaw yung tinatawag na nasa labas. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga nasa labas? Amen. Sabi ng Biblia sa Revelation, sila yung mga nasa labas, ang tawag sa kanila ay mga aso. Amen. Sila ay dadalhin sa patayan at ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ito ang Biblia. Ito, hindi natin siya dinodoktor para yung mga bagay na pag-aaral natin ay sumang-ayon sa tema natin. Hindi. Amen. Yung mga aral na pinapahayag sa atin ay kusa na lang dumadating. Hindi rin namin kayang doktorin ito dahil hindi kami nag-aaral ng doktorin. Saan galing sa Pastor Fred? High school lang yan. High school o elementary. Hindi siya nakapagtapos. Kaya hindi niya kayang doktorin ng Biblia kung sakali. Magaling, nakapagtapos. Kaya kayang-kaya niyang doktorin ang mga bagay na nakasulat. Hindi namin kaya. Amen. Ito yung sinasabi natin, patnubay ng Espiritu. Hindi kami nag-aaral ng kung ano man sa libutan na ito. Maging, sabihin natin, Bible school. We haven't gone to any one of the Bible school here. Amen. At yung mga bagay na ito na ipinapahayag sa atin ng Iglesia ay sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Sa pamagitan ng karunungan na mula sa Diyos, sa pamagitan ng Espiritu ng katotohanan na pumapatnubay sa atin. Amen. Pagdating naman sa mga pag-aaral na ito ay hindi nyo maasahan o hindi ninyo maasahan na kung ano yung gusto nyong marinig ay siya naming ipapangaral. Amen. Kundi kung ano ang kailangan ninyong marinig ang siya naming sasabihin. Ganun din naman ang Diyos. Nung nangungusap ang Diyos sa kalagitnaan ng Israel, kung ano ang kailangang marinig ng mga Israelitas, yun ang sinasabi ng Diyos. Hindi kung ano ang gusto nilang marinig. Amen. At sa mga pangangaral na ito na aming ginagawa, sabihin na natin paulit-ulit, sabihin na natin sabihin na natin na alam nyo na mga bagay niyan. Tama, alam na natin, narinig na natin minsan. Ang tanong, nananahan ba sa kaisipan natin o sa puso natin? Amen. Kaya minsan, parang sinabi ni Chloe daw kay Mrs. Ano ba, paulit-ulit na lang daw yung ipinapahayag ko. Paulit-ulit na lang daw yung sinasabi ko. Kasi yung ano yata yung pagtawag sa Israel ay inilipat sa hintil. Amen. Sabi niya, paulit-ulit na lang daw. Sinabi ni Mrs. sa akin, sinabi ni Chloe sa kanya. Which is, yun ang gusto kong mahayag sa inyo. Sabi niya paulit-ulit, ibig sabihin na tumatak na sa isip niya
yung aral na yun, yung turo na yun. Amen. At yun ang gusto kong mangyari. Tumatak sa isip ninyo, ilagay ninyo sa inyong mga puso yung mga talata na ito, yung mga pag-aaral na ito, upang alam ninyo kung anong bagay ang kalooban ng Diyos, kung anong mga bagay na gagawin ng Panginoon. Amen. Napakagaling ng Diyos sa ginawa niya sa iglesia nito. Hindi tayo nagmamalaki, ito ang lahat ay ayon sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Not by might, amen, nor by power, amen, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kung paano nahayag tayo sa harap ng Diyos na mahalaga. Amen. Una, ito tayo, sabi nga ng tuglaw ng Philippians, walang Diyos, walang halaga sa Panginoon. Ngunit, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, inuudyukan tayo na tayo ay maging ginto sa harapan ng Panginoon sa pamagitan naman ng ating pananampalataya at sa pamagitan ng mga pagsubok, lilitaw kung ano tayo sa harap ng Diyos. Sa kalagitnaan, lumitaw tayo na ginto. Amen? Lumitaw tayo na ginto. At on the next process, pinalitaw ng Diyos kung sino yung mahalagang ginto para sa Kanya. Amen. At yun ang itinira ng Diyos. Yun ang pinili ng Diyos upang dalhin niya sa Kanyang kaharian. Napakagaling ng Panginoon. Amen. Napakagaling ng Panginoon. Gusto ko lang i-recall yung mga verses kanina, 2 Corinthians chapter 7, verse 8. Ang ganda ng mga pahayag, sapagkat bagaman ako'y talumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam, bagamat aking dinamdam, sapagkat akin ngang nakakalastas ng sulat na yun ay nakapagtalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. 9. Amen. Ngayon, nagalak ako hindi dahil sa inyong pagdalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagdalumbay sa ikapagsisisi, sapagkat kayo pinalumbay sa parangugol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kaguluhan dahil sa amin. Amen. At pag mangyari ang mga bagay na nagpalumbay sa inyo nung una, hindi na kayo maguguluhan. Bakit? Sa una pa lamang, siguro sa una masakit, mahirap isipin. Yung araw nga daw na ito, sabi ng ibang mga magulang, ang babata pa ng mga anak ko. Yun ang dahilan. Ang babata pa ng mga anak ko. Yung aral naging kalumbayan sa kanila ng una. Amen? Pero dahil meron tayong salita ng Diyos, dinamdam mo na nung una. Amen? Nagkaroon ka na ng kagulumihanan sa simula. Pero pagdating sa kaganapan na ng panahon, hindi ka na mabibigla, hindi ka na malulumbay dahil anticipate na natin kung ano ang mga mangyayari dahil sa salita ng Diyos. Amen? Dahil sa salita ng Diyos. Yan po rin ang Panginoon. Nakamangha ang ginawa ng Diyos sa iglesia nito. Kung maunawaan nyo lang. Amen. Pero kung hindi ninyo maramdaman ang pagkilos ng Panginoon, pero wala naman siguro na hindi nyo nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon. Ang pagkilos ng Panginoon sa ngayon ay sa kabuuan ng iglesia. Amen? Sa management, ini-extend ng Panginoon sa kabuuan, sa pangkalahatan, kung anong kapangyarihan ang pinikilos ng Diyos. Dahil doon naman dapat manggaling. Dahil kung sa inyo, sasabihin ninyong naramdaman ko ang presensya ng Diyos, kinilos ako ng Panginoon, baka sabihin nyo mas magaling tayo sa kanila. Hindi doon.
Hindi na ngayon individually. Individually, pinapadama tayo ng Diyos para maramdaman mo sa sarili mo na tayo ay mahalaga sa iglesia nito. Amen. Pero kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoon at sabihin kung mas mahalaga kaysa sa kanila, hindi po gano'n ang pagdalo ng presensya ng Panginoon. Para wala tayong may pagmalaki. Amen. Para wala tayong anumang bagay na may susumbat sa kanila. At tayo ay inikilos ng Diyos. Amen. Patungkol sa karunungan at kaalaman mula sa mga nilangisan hanggang pababa. Huwag natin sabihin bakit nag-aaral naman ako ng Biblia, ngunit bakit hindi ko naunawaan mga bagay niyan. Mayroong pagkilos ng Diyos. May pagkilos ang Panginoon. At kung ano ang bagay na marinig natin, kung ito ay nakasulat, huwag natin agad sansalain. Pag-aralan natin. Amen. Unawain natin. Kung hindi nyo maunawaan, pag-aralan natin ayon sa mga salita. Ayon sa mga bagay na nakasulat. At ito, magiging payo ko lang sa inyo. Sa lahat na nagsasalita, piliin nyo lang kung ano ang inyong mga tatanggapin. Amen? Kahit sa akin, piliin nyo lang kung ano ang inyong tatanggapin. Kung ano ang makapagpapatibay sa inyo. Amen? Kung ano ang makapagpapatibay sa inyo. At piliin nyo rin kung sino ang inyong pakikinggan. Kung sino ang inyong pakikinggan. Siyempre, kilalanin natin kung siya ba ay nilangisan ng Diyos, siya ba ay kinikilos ng Espiritu ng Panginoon. Sila yung ating mga dapat pakinggan. Amen. Para maunawaan natin kung anong biyaya ang dumadaloy sa atin sa iglesia nito. Maging handa tayo sa mga bagay na gagawin ng Diyos. May mga ginagawa ang Diyos para sa atin sa iglesia nito, para sa pagbabago. Amen? May mga pagbabago na ginagawa ang Diyos. Dahil nga ginagawa tayo ng Diyos from church. Amen. Mula sa pagiging iglesia ay tinatawag na tayo ng Diyos sa pagiging bayan. Amen. Sa pagiging bayan. Unawain ninyo kung anong proseso ang ginagawa ng Diyos sa atin. From being church to a nation. Siya sa atin din sa sarili ko. Kaya tayo may magsitema to. Pwede natin. Ang puso ko'y ilos sa'yo. Salamat po sa pusong pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat ang aming aalay sa iyo, Diyos. Ito ang aming dalang handog, ang aming pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Dahil sa lahat ng iyong pagluwa, ayon sa pinamamagitan mo sa amin sa iglesia. Paano mo kami dinalisay sa pamamagitan ng iyong mga salita?
At sa pamagitan ng iyong mga salita at ng aming mga gawa, kami ay naging mahalagang mga tao para sa iyo. Kaya mo kami inibon, kaya mo kami kinupog, O Diyos, upang sa panahon ng iyong pagparito, kami, Panginoon, ay magtataglay ng kaluwalhatian ng iyong kapangyarihan. Salamat sa iyo, Diyos. Na nakikita na namin ang magiging bunga ng aming mga pananampalataya. Na siya namin pag-asa sa paglilingkod na ito, Diyos. Na nahayag na sa amin ang kapangyarihang dumadaloy at tumikilos sa aming kalagitnaan, sapagkat ipinapahayag mo ng malinaw sa amin kung anong biyaya ang pumikilos sa bawat isa. Nakikita na namin ngayon, O Diyos, ng mga pananampalatayang aming ipinamuhay, ang mga sakripisyong aming ginawa dahil sa pananampalataya, ay magkakaroon na ng gantimpala ayon sa iyong mga salita. Magkakaroon na ng kaganapan dahil ikaw ang Diyos na nagpapangyari ng lahat ng ito. At salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong kinikilos sa amin ng iyong biyayang ito. Ang iyong pag-ibig ay patuloy mong ipinahayag ng malinaw sa amin upang ikaw ay maging ilawan sa bawat isa. Ang lahat ng ito na iyong pinangyayari ay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita, upang maganap, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito na walang sino man ang makahadlang, kundi sa mga sumasampalataya ay walang magagawa kundi maging bahagi ng kaganapan ng iyong mga salita. Dalhin mo kami sa loob, O Diyos, ng iyong tabernakulo upang mahayag sa amin ang iyong katwiran ng tagyog. Kaluwalhatian, O God, pagliwanagin ang lubos ang iyong kaluwalhatian sa amin. Ang kaluwalhatian ng iyong mukha ang aming makita. Kapangyarihan ng iyong mga salitang pahayag. Nasukuha mo nawang ganap kami sa iyong harapan sa pamagitan ng aming pananampalataya. Mahayag nawa kami, O Diyos, sa iyong presensya na kami mahalaga
Sabihin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin na mahalaga sa iyo. Iglesia, Panginoon. Sapagkat buo ang aming pagtitiwala sa iyong mga salita. Kung ano mga bagay ang pinahayag mo sa amin. At ito, ay aming katuwaan at kagalakan upang ang aming mga kalumpayan ay maging panandalian lamang at maging katuwaan sa amin kahit hindi pa nagaganap ang panahon ng iyong pagdating. Kahit ang sanlibutan ay mga lumbay, ngunit kami mga tuluan. Dahil sa kaunawaan namin, sa pag-aasang dala ng aming pananampalataya. Kaya Panginoon, lubos kami tumitiwala sa iyo. Anong mga pagkilos ng iyong kapangyarihan at ng iyong Espiritu Santo sa Iglesia, maging sa amin kung anong bagay ang pinamamagitan nito. Kami, Panginoon, ay susuko at susunod sa iyo. Padaluhin mo, Panginoon, ang kapayapaan sa amin hanggang sa lugar na ito. Mula sa iyong lugar na pinili hanggang sa amin. Sapagkat aming inaaring na bahagi kami ng pamayanan ng lugar ng bayan na iyong itatakan. Idalin mo sa amin ang kapanatagan, ang kagalakan. Ang kaluwalhatian at lugar na yun sa amin hanggang sa lugar na ito. Upang mautyukan ang aming mga kaluluwa na magmadaling kumilos at umayon sa kalooban mo, at gawin ang kalooban mo. Salamat kami lubos sa iyong katuwiran. Kinikilos mo sa akin at namanalo sa bawat isa. O Lord, ang salita mo ba? Siya namin pagkain ng kaluluwa at ang pagsunod sa iyong mga salita. Siya namin katuwaan at kagalakan. O God, salamat po sa patuloy mo. Pagmuna sa amin at pagpapaintulot mo ang mga bagay ng mga tagumpay na amin natatamo. Nawa maging bahagi upang aming Diyos ay magsilakas at magsitibay upang aming masunod ayon sa iyong nasa at ang iyong kanunan. Panginoon, panatilihin mo kami sa lugar na ito sa pagkakaisa ng panatili, sa pagkakaisa ng pananampalataya. O God, at talihan mo kami, buklurin mo kami ng tali ng pag-ibig na siyang kasakdalan sa bawat isa. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong presensya. Sa pagkilo
Diyos, thank you sa Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.